naman ang mga Deutsch, mahilig silang Eto na nga tayo sa usapang breadwinner. Sumuway ka ng sumuway hanggang sa mapagod na lang sila. Si Sender is a very strong, independent woman who needs no man before nakilala si German guy. Tama naman yung ginawa mo, te. Dire-diretso lang. Ay nako, paano ba? Hello everybody, welcome back to Did I Say It Right podcast. This is Carly and I'm so excited to be back. At syempre, very excited din sa ating kauna-unahang episode in Tagalog language. Yay! Because even if ang inyong podcast host, alam naman natin, is a very Englishera halata, very, very comforting din sa akin na magsalita ng Tagalog because, I haven't been using it for a while. Also, dahil ang istorya din natin ay mga Tagalog stories na isinumite ng ating mga kapwa Pinoy kababayan living here in Germany. So, our podcast is going to be Taglish. So, welcome everybody. Welcome sa ating mga listeners sa YouTube. Hello sa ating mga watchers and listeners. Hi, relax lang kayo dyan. And sa ating mga Spotify listeners, hello. Thanks for supporting the podcast. I hope you all have fun. Sa ating mga social media followers on TikTok and Instagram, hello everybody. Kung gusto nyo ring updated kayo sa ating mga podcast episodes, i-like at i-subscribe ang ating channel. At kung hindi ko pa nga nasabi last episode, which sinabi ko na last episode, meron na tayong bagong Facebook page. Ito ay ang Pinoys or Living in Germany Secret Files. That is on Facebook at pwede nga kayong mag-submit ng inyong mga storya anonymously. At pag-uusapan natin ang mga istorya sa ating podcast dito mismo. So ngayon, sa episode na to, pag-uusapan natin ang 5 istorya from our Filipino kababayans na nakatira nga dito sa Germany. Iba-iba rin talaga ang weather natin dito sa Germany. Minsan umaaraw, minsan umuulan. Although mostly maaraw na siya these days, which I'm very, very happy. Minsan talaga sinusurprise ka pa rin ng ulan at ng lamig. So, kamusta guys? Alam ba natin ang mga isusuot natin for the daily, especially sa mga nagtatrabaho dyan? I hope you're wearing enough clothing or bringing at least enough clothing in case na ma-surprise kayo ng weather. Akala natin summer mainit, hindi tayo nagdala ng jacket, tas biglang lumamig. Nakakaloka. Sa mga nagre-relax-relax sa bahay dyan, sa mga papunta sa trabaho, or sa mga nasa trabaho na may time pa rin na makinig sa atin, eto na. Sisimulan na natin ang unang istorya. So, eto na ang ating unang istorya at ang title nito ay Rinig na Rinig. Maikli lang siya eh. Diyos mio, paano ko sasabihin dun sa nakatira sa upper floor ng wunong namin na rinig ko siyang may kada Wochenende, weekend. As in, ang lakas ng ungol. Alam nang manipis lang yung mga pader dito sa amin. Saka dinig na dinig yung mga ingay sa hallway. Kami naman ang asawa ko, chismosa rin minsan. Alam na kasi namin na kapag Biyernes o Sabado, lumalabas para mag-nightlife si Ateng. Tapos, babalik akala mo may kaaway. Pero, tsuktsakan pala. Wala namang problema. Kaso, minsan nakakabulahaw na talaga. Paano ba to? So, I guess this is both a blessing and a curse for you, especially para sa mga chismosa. Bet ko rin naman si husband nakikinig din talaga siya. Pero yeah, hindi ko rin maintindihan dito sa Germany, ang mga hallway ay very echoey siya. So, hindi na nakakabigla na kung ano yung ingay sa hallway at talaga namang mag-e-echo. I mean, kahit saan ako nakapunta, nakabisita rin naman ako ng ibang mga kaibigan na talaga namang nasa upper floors ng mga wonong, ng mga apartment, talagang maingay siya. So, gaano kaingay si ate, I wonder kung talagang bugbugan malala every weekend. Honestly, I don't see anything wrong about the lifestyle ni ating nasa upper floor nyo. If gusto niya talaga ng tsuktsakan every weekend, Pero naintindihan ko rin yung issue nyo na kayo ang nabubulahaw.
At talaga namang rinig na rinig nyo ang rakrakan. Every weekend. Grabe naman te, every weekend. Pero kung gusto nyo, sabayan nyo siya para hindi kayo mabother. Joke lang. Pero in all seriousness, ang pwede nyong gawin ay the next day, pwede kayo mag-leave ng note sa pintuan, sa harap ng pintuan niya na, excuse me, naririnig namin kayo. Gano'n, naririnig kita. Narinig ko lahat ng pangyayari kagabi. Pwede kayo mag-leave ng note. I think that's a very common thing din sa Germany. Especially, alam mo naman ng mga Deutsch, mahilig silang mag-complain. Joke. Yun ang narinig ko na magli-leave kayo ng note either sa sahig or idikit nyo sa pader, sa pinto. Na ayun nga. Kaso nga lang, at your own risk, edi kung hininaan na ni ate, edi wala na kayong chismis. Joke. So, of course, medyo nakakahiya mag-leave ng message or i-text nyo siya kung ano. Or, i-text nyo yung landlord nyo para siya yung makikipag-usap dun sa tenant sa taas. Pero, di ba, kung ayaw nyo nang ipasa-pasa pa ang issue, ayun na. Mag-leave na lang kayo ng message. At saka, hindi naman masama na magsabi na naiistorbo nga kayo at naririnig nyo kasi it's part of your rights din naman na magkaroon ng tahimik na weekend just for once. Okay, naintindihan ba natin? Ano ba sa tingin nyo guys? Kayo na magsabi. Kasi hindi pa ako nakarinig ng talaga na sa awa ng Diyos. Wala naman akong narinig na Gerger dito. At hindi naman ako nasendan, hindi nang kahit anong notice sa kapitbahay na masyado kayo maingay. Kasi maingay talaga ako. I mean, maingay ako as in sa tawa. Talaga like ganon. Minsan, naiisip ko, baka nakaka-istorbo na rin ako. Tsaka dapat, di ba, maisip din yun nung kapitbahay mo, di ba? Wow. Maisip na kapitbahay mo na hindi lang siya ang tao sa apartment at sa buong building. Kailangan niya rin ng konting toning down. Ika nga. Okay lang yun. Sabihan niyo siya. Baka rin naman hindi niya alam. Baka hindi niya alam na masyado na siyang maingay at talaga namang ang bugbugan nila ay rinig na rinig at hindi po soundproof ang inyong apartment. So yeah. Communication, guys. Communication. Okay. So ready na ba kayo sa second story natin? And by the way, just know that pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-leave ng advice sa ating mga senders right here on our comment section. Maybe ang ating sender ay nagbabasa-basa dyan, nag-lurk-lurk. Anyways, next story. Ang title ng story natin ay Bigat. Parang mabigat-bigat to. Okay, basahin na natin. 32 female living here in Essen. Nurse sa Canada ng ilang years bago ako lumipat dito sa Deutschland dahil nakapag-asawa ng German. My husband is very supportive and generous, lalo na at alam niyang ako ang breadwinner sa pamilya namin. Maaga akong nag-start mag-work. Teenager pa lang, mahilig na ako sa mga racket at summer job. Tumutulong ako lagi sa gastusin, hanggang sa nakagraduate na nga ako as a nurse. Nag-abroad agad ako as soon as possible, para mas makatulong financially, sabi ko. Pero low-key, para makalayo sa pamilya ko. Akong sumuporta sa college ng mga kapatid ko, saka pati na rin sa parents ko kasi sobrang liit ng kita nila na napapautang talaga at least once a month. Happy naman ako na nakakapag-provide ako. Pero ilang years na rin ang lumipas, pero parang nakampante na lang sila. Yung mga kapatid ko, 2 na yung kasal. Tapos, yung isa, ayaw na daw magtapos kasi nag-enjoy na sa BPO. Dapat sana wala na akong sinusuportahan. Kaso, yung parents ko, sa akin pa rin nakaasa. Walang ipon. Tapos, yung mga kapatid ko, ako pa ang pinapasagot sa ibang gastusin ng anak nila. Hay nako, hanggang ngayon na nag-asawa na ako, parang hindi ko pa rin matakasan ang maging supporter nila. Pag nagreklamo naman ako, mayabang daw ako at walang utang na loob. Kaya naiinggit talaga ako sa mga nakakakilala ko dito na hindi responsibilidad ang pamilya nila at pwedeng mag-ipon na lang para sa sariling future. Alam ko, common tong setup na to especially sa Pinas, which is ang toxic talaga.
Eto na nga tayo sa usapang breadwinner. Ang ating mga breadwinner talaga namang bayani ng kanilang pamilya. Isipin mo, bata pa lang siya talaga namang rumaraket na siya. And I think lahat ng breadwinner, especially mga firstborns dyan, ay makaka-relate sa fact na meron kang feeling na kailangan mo talagang at a young age or parang as early as you can, tulong ka na sa pamilya. Because alam mo, marami sa atin hindi lumaki na blessed financially ang pamilya. So etong si ate, tumutulong na talaga siya. Dati pa, tapos nung nakagraduate siya, umalis talaga siya agad. Hindi lang yun beneficial financially, but also beneficial mentally. Kasi nga gusto niya nang lumayo sa kanyang pamilya. Which is naintindihan din naman natin na kapag too much pressure na rin sa pamilya, 'di ba? Gusto mo lang parang distansya. Lumipad siya sa Canada at nag-nurse doon. I think simula noon talaga namang siya yung nagpapaaral sa mga kapatid niya. Siya rin yung sumusuporta sa parents niya. So, talagang yung financial burden nasa kanya. Yun na nga ang problema. Dumating na sa tamang edad ang kanyang mga kapatid, nakapag-asawa na, may anak na. Siya rin, may asawa na. Pero hindi pa rin niya matakasan yung financial burden kasi nga nasanay na yung mga kamag-anak niya na nakarely sa kanya. That's why ang tie talaga is bigat. Kasi parang, I think at that age, pag nasa age ka na ng 30s, like nito si Sender, 32 na siya. So feeling mo, kailangan mo nang mag-ipon para sa future. Kaso paano ka makakapag-ipon kung buong pamilya mo nakasandal pa rin sa'yo? And also, how can you start your own family kung meron ka ng family na sinusuport? How can you even support your own family in the future? Parang, di ba, yan yung struggles ng generation natin today. How can you even think of starting your own family kung etong pamilya pa lang na meron ako is mabigat na? So, ikaw pag wala kang masyadong responsibilidad sa pamilya mo, napaka-blessed mo talaga. Like, hindi mo alam, kung inano ka ng parents mo, parang in-exclude ka, binigyan ka ng gift to be able to just look after yourself, wow. Then you are very blessed. You don't know how much privilege that is. Which is sad kasi bakit siya privilege when it should be a right sa bawat anak. Lahat ng anak, I think naman deserve na to just plan for their future. Pero in these times, may mga pamilya talaga na hindi lahat ng tao kayang mangarap para sa sarili nila. Na kailangan dala nila yung buong pamilya nila. And ayun nga, yung mga breadwinner, ang sad lang kasi ang bigat pa rin. Kasi kahit na nakagraduate na yung mga kapatid niya, nag-asawa na, nag-BPO, they were allowed to choose their own path. Pero yung breadwinner, parang hindi pa rin siya allowed na mangarap para sa sarili niya or like to make her own path kasi nga may sinusuportahan pa rin siya. Na kahit supposedly dapat itong mga kapatid na ito ay kaya nang tumayo sa sarili nilang paa, inaano pa rin nila yung ate nila na ikaw magbayad sa ganito ng anak ko, ng ganyan ko. Like, hello, kaya mo na yan dapat. Hindi ka dapat taga-ask sa kapatid mo. Pero of course, wala namang masama kung tutulong ka. Pero it will be nice na makita na kaya pa rin nilang suportahan yung sarili nila. Na hindi sila nagagalit kapag hindi ka nakakapagbigay. Ayun yung problema din. Nagiging mayabang ka pa. Di bali nang tinulungan mo sila all your life. Pag isang no mo, masama kang tao agad, mayabang ka kagad. Huwag ganun. So, you can't help but to just feel bad sa ating sender kasi nga, it's part of the toxic mentality nga sa pamilya. So, sender, if you want to stop being the breadwinner, I think at this time of age, your age, and at this point of life, I think acceptable na yan. Pero of course, hindi ganun kadali para sa pamilya mo or especially sa parents mo, I think, na palayain ka. Joke. There will be retaliation, I believe. Pero if you really want to get out of that, you have to go through the retaliation phase na magkakabad-tripan kayo. Na kailangan mong tiisin na pag sinabi mong no, kahit anong maramdaman nila, kahit anong sabihin nila, you will stand your ground and it's gonna be a no still.
Yung ganun lang. Kailangan tigisin mo sila, para sa sarili mo rin, para sa future mo yon, isipin mo. I mean, may mga parents din naman na nadadala sa usapan. Pero may mga parents na hindi. So, unless gumawa ka ng one selfish thing for you, hindi ka makakaalis. Ayun na lang, depende na lang sa anong tipo ba ng parents mo. Nadadala ba sila sa usap or paspasan? Naalala ko tuloy na alam niyo yung sinasabi ng mga iba na pag meron kang strict parents na talaga nang pinaghihigpitan ka, sumuway ka ng sumuway hanggang sa mapagod na lang sila. Tapos bibigyan ka na nila ng freedom. Every time na safe ka naman umuwi. Hindi ko pinopromote na maging suwail kayong mga anak. Okay? Pero ang sinasabi ko, some parents doesn't understand na kailangan nyo ng freedom, and some parents think na they're doing better, they're doing what's best, pero hindi naman talaga. And some parents think na unlimited ang pasensya at pagmamahal mo, pero hello, you have to love yourself too. You have to think about yourself too. You have to think about your future. So, ang masasabi ko, minsan talaga, para makaalis ka sa toxic na environment, you have to endure the thorns and go through the weed. Wow. Anyways, hopefully natulungan ka namin, sender. Gawin mo lahat ng gusto mo, okay? Ako na nagsasabi sa'yo. Joe! Okay, let's move on now sa ating pangatlong istorya. Ito na. Nag-i-enjoy ba kayo, guys? Ang intensity. Yung una, nagrarant lang siya, rinig na rinig. Parang nagrarant lang siya, nababad trip siya sa kapitbahay niya sa taas. Etong second, nagrarant lang din siya. Pero meron talaga siyang real problem, which is also very relatable and common sa ating mga breadwinners, especially sa mga OFW na breadwinners. Alam mo naman, ang expectations talaga namang on the roof. So yeah. Next, ang ating ikatlong storya ay pinamagatang SAHW, which is stay-at-home wife. Wow. Working ako dati sa isang malaking bank sa Makati. I am living independently. Stable income, nagsusupport sa family. Recently, I gave it all up to move here in Germany with my husband. Ang tagal ko ring pinag-isipan. Pero in the end, mas maganda ang opportunities at benefits. Lalo na kung magsa-start kami ng pamilya in the future. Naisip ko, pwede pa rin akong mag-work sa bank, tapos mas mataas pa yung sahod. In-explain ko yun sa family ko, and supportive naman sila. Hindi na nila ako inobliga na magpadala since starting pa lang ako. Yung second sender be like, wow, te, sana all. Pagdating ko sa Germany, 3 months in, parang nawala yung mga plano ko. Kasi hindi ko in-expect na magiging malaking issue pala yung language. Nakakuha ako ng A1 language certificate before pumunta dito. Pero kung gusto kong magtrabaho, kailangan ko ng at least B1. Ngayon, naka-enroll ako sa language school. Ang laki pala ng difference ng A1 to B1. Mahirap yung lessons. Pero hindi rin mapuno yung araw ko kasi wala pa ako sa integrations course. By the way, integrations course is yung parang fast process. Yun yung usually tinitake ng mga kararating pa lang dito na kailangan talaga nilang mag-focus lang sa language. Kailangan mo lang letter and stuff and everything. Kung gusto mo makakuha ng parang scholarship or discount. So I guess that's why. Tuloy natin. Ang mahirap sa akin ngayon is stay-at-home wife lang ako. Without kids. Sanay akong laging busy sa work. At hindi sanay sa gawaing bahay. Ngayon na na-experience ko to, mas lalo akong humahanga sa mga wife na kinaya talagang maging housewife for years. Kasi hindi rin biro ang gawaing bahay plus the mental worries. Pero hindi naman laging mahirap. Na-enjoy ko rin naman yung walang masyadong ganap sa buhay. Pero minsan, nagigilty talaga ako na yung husband ko lang ang nagwo-work sa amin. I am a working girl. Yes, mga working girl talaga. Si Sender is a very strong, independent woman who needs no man before nakilala si German guy. So the switch up from being a working girl to a housewife is very significant. Napakalaki talaga ng pagkakaiba between being busy sa laging lumalabas, laging nag-aayos, busy sa trabaho, ganyan. Tapos ngayon biglang, sa bahay lang ako.
At ito ay dahil sa language. Kasalanan talaga ng German language. Especially sa mga nagtatrabaho dito, sa mga gustong maghanap ng trabaho dito sa Germany, kailangan nyo talagang mag-aral ng lengguwahe nila. Especially kung ang focus ng trabaho nyo ay pakikipag-usap sa tao, like restaurant, maybe bank tellers. Yung mga, actually,